Nabansagan ng legendary ang motorsiklo na to dahil sa pagiging matibay, matipid, at saka malakas. At sobrang dami na sabik na nilabas na itong bagong-bagong Suzuki Smash at ngayon FI na. Anong bago sa motorsiklo na ito? Silipin natin ngayong araw. Tara! Ito na nga, Nedisens, sa pinaka-inaabangan natin ngayong taon ng motorsiklo. At syempre, malapit to sa puso natin mga Pinoy kasi entry level. Biruin mo sa ganitong presyo. Ayon nga sa Suzuki, ito ay Smash pinatipid, Smash pinaporma, Smash pinatibay, at Smash pinalakas. Kitang-kita naman yung pinagkaiba ng kanyang front loss compared dun sa carb type na una nating minahal at isa sa pinakamabentang semi-automatic yun before dito sa Pilipinas. At ito nga daw ang pinakamalakas sa kanyang category ngayon compared sa mga competitors niya. Dahil meron ito ngayong maximum power na 6.9 kilowatts at 7,500 RPM. Habang meron naman tayong maximum torque na 9.10 Newton meters at 6,500 RPM. Sa 110cc to 115cc category, ito yung pinakamalakas. Pero hindi nangangahulugan na malakas din siya sa gasolina dahil fuel injected na nga ang motorsiklo na to. Meron na siya ngayong fuel consumption ayon sa WMTC na 68 kilometers per liter. O diba? Sobrang tipid. Balik tayo dito sa looks niya, Nedisens. Meron tayong halogen headlight dito and of course our FI sticker here, Suzuki badge here. Tapos somehow reminds me of yung flavor talaga ng Suzuki. Ano sa palagay nyo, Nedisens, yung masasabi nyo sa looks niya? Comment nyo nga sa ibaba. Of course, we have our turn signals here and yung ating napakagandang quality ng plastic fairings. Para sa Smash pinatipid, bukod dun sa kanyang fuel injection, ay isa pa sa nadagdag sa kanya, Nedisens, ay yung kanyang weight saving na muffler. Ang nagagawa niya, yung catalyst niya ay nire-reduce yung exhaust emissions, lighter reduces exhaust noise, at saka compliant na to sa Euro 3 regulations. Para naman sa Smash pinatibay, lightweight yung frame niya at of course, subok na natin yung durability ng kanyang chassis at saka of course, yung kanyang swing arm. Para naman sa Smash pinaporma, nakita nyo naman, ibang-iba na yung looks niya, including na dyan yung kanyang bagong highly visible na sporty meter panel at saka yung kanyang edgy decals at idagdag mo pa dyan yung kanyang sporty na muffler. Para naman sa seat, kung makikita nyo na rin, sakto lang yung lapad niya. So even sa mga medyo may kalaparang driver, ay magiging comfortable to. Medyo mas manipis lang yung sa angkas, pero napakaganda netong touches ng kanyang leather na seat cover. And then under this, ay meron tayong 7.6 liters na seat storage. Tapos 3.7 liters naman yung ating fuel tank capacity. Kahit na maliit yung fuel tank na yan, dahil nga sobrang tipid niya sa gasolina, ay malayo na mararating mo bago ka magpa-refill ulit ng gas. Of course, meron din siyang mga hooks dito for our helmets and super sturdy naman yung kanyang grab bar for our pillion ride. By the way, Nedisens, ito pala isa niyang kulay which is yung Candy Summer Red, habang yung nakita nyo kanina ay yung Metallic Matte Stellar Blue. Tapos nagkakaiba rin sila sa mga mags. So makikita nyo itong isang to is spoke type or naka-Rayos rim siya at yung isa naman ay naka-mags. By the way, ang favorite kong kulay ay yung New Titan Black kasi kulay red yung mags niya, saka combination siya ng black at red na decals. Kayo, Nedisens, anong favorite nyo na color niya? Comment nyo nga sa ibaba. At also, one thing na difference nila doon sa naka-mags ay naka-disc brake siya habang naka-drum brakes naman yung unahan netong spoke type. Sa likod, of course, we also have drum brakes pero maganda sa kanya ay naka-dual suspension siya or dual shocks yung likod niya. So, mas maganda yung feedback neto compared sa single shock, of course. Sa mga gulong naman, ang size natin sa unahan ay meron tayong 70 by 90 by 17 habang sa likuran naman ay 80 by 90 by 17. Naka-lightweight din pala yung front disc brake para dun sa mags type kaya mas maganda yung stopping power nito. Aside doon, kung mapapansin nyo yung kanyang tail light ay mas visible yung kanyang brake and signal light. Isang assembly lang din siya at walang mga nakalitaw na turn signals kaya wala tayong intindihan na baka mabali in the long run. And very neat looking naman siya. Medyo pointy naman dito sa may likurang bahagi niya. For the plate light, damay na siya dito. Wala siyang parang nakahiwalay na plate light. But of course, that's acceptable para sa entry level ng motorsiklo na kagaya nito. At malalaman nyo mamaya kung magkano ba siya. Meron din nga pala tayong shutter key dito, Nedisens, to prevent na manakaw yung ating unit. Ayan, no? May magnet combination dito para yung susi lang natin yung makakapagbukas dyan at hindi basta-basta mabubuksan ng iba pang may ganyang susi. Dito nyo rin mapapansin, Nedisens, na super visible talaga nung kanyang sporty na meter panel and analog display siya pero you all have the information that you need here. Lalong-lalo na para sa akin ay yung gear position na indicator niya dito. So makikita mo kung naka-neutral ka, first gear, second gear, third gear, and fourth gear. Dahil semi-automatic to, wala na tong clutch, tatapakan mo lang yung sa unahan para magdagdag ng gear habang yung sa likuran naman ay para magbawas. Wala nang clutch. Good din ito for beginners at may re-recommend ko din ito. And yun nga, dahil legendary na nga siya, subok na matibay at saka mabilis. Sa mga pindutan naman, we also have here our high beam, low beam, turn signals. Yung mga buttons niya, Nedisens, ay hindi rin siya mga cheap quality plastic. Super premium pa din nung pakiramdam even for this entry-level motorcycle. Regular lang din naman yung ating mga side mirrors pero nung tinest drive natin siya, nagustuhan ko ay kitang-kita ko naman yung mga nasa
likuran ko. Now for the test drive, dahil tinest drive nga natin siya, hindi ka maninibago dito kung baguhan ka pa lang na rider. At the same time, hindi ka rin naman mabibitin sa power na kaya niya ibigay sa inyo even on uphills or kung may angkas tayo. Kaya very good talaga itong companion for daily drive at the same time kung palagi rin kayo nagkakarga na mabigat or may backride kayo palagi. By the way, netizen, ay meron din pala itong engine heat guard to protect our legs from burns. So itong isang to ay heat guard din siya para hindi tayo mapasok. Lalong-lalo na kapag mahaba na biyahe. Siyempre nag-iinit yan. Pero dahil may heat guard dito, may iwasan natin yung mapapaso tayo. And also we have rubber here sa ating tapakan ng driver, maging sa angkas. We have rubber material. Pero alam mo na, very durable itong ganitong klase ng rubber. And then half lang yung ating pinaka chain cover for this one. And then dyan mo makikita yung lightweight natin na swing arm. Para naman sa aesthetic niya, netizen, kung mapapansin ninyo, medyo mas lumapad na rin siya. At for me, actually, mas appealing itong bagong looks na Suzuki Smash na FI na ngayon. Nandyan pa rin, of course, yung ating mga edges dito na halata mong kaya din talaga magmabilis. Yung design niya is for aerodynamics. At the same time, hindi naman overpowered yung kanyang mga decals. Nandun pa rin yung pagka-premium niya even for the entry level. At nagustuhan ko din yung plastic material nila, pati yung paint job na dito sa red ay glossy. Tapos maganda rin yung pagka-matte nung sa blue. So sa decals, mayroon na tayong mga linings dito na silver. Tapos dito mo makikita yung Smash. At may indicator na of course yung FI na yung gamit mo. Of course, meron din tayong mga ventilations dito for better airflow. And ang maganda sa kanya, retain nila yung kickstart. So meron tayong peace of mind just in case man na madiskarga yung baterya natin. Pwede pa din natin ipastart yung motorsiklo natin. Dito naman sa may likurang bahagi, ayan o, medyo pointy na siya dito sa rear part. Tapos, ang ganda ng blending nung kanyang pinaka-sporty na muffler. Nagustuhan ko rin itong design ng kanyang heat guard. Mas stylish na siya compared before na super plain. At ayan na nga, netizens, ang pinakabagong Suzuki Smash na ngayon ay FI na. And syempre, dahil nabansagan nga siyang legendary, ano sa palagay ninyo? Mas pinaganda ba siya? Mas nagustuhan nyo ba yung mga bagong specs and features niya? I-comment nyo naman sa ibaba. Sa mga magtatanong naman, ang presyo nito ay 66,400 para sa spokes version at 71,400 naman para sa mugs version. Para sa inyo, netizens, sulit ba siya para sa presyo niya? I-comment nyo naman sa ibaba. Ang good news niyan ay kasabay nito, continuous pa rin naman na available pa rin sa market yung carb type para sa mga mahihilig naman sa carb. Parang yung Raider, may option tayo sa FI at saka sa carb type. Kung kayo papipilian, netizens, anong gusto niyo? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto niyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.